Samantala, mga Caviteño nanawagan sa mga opisyal ng pamahalaan ngayong Independence Day na magkaisa at tigilan na ang bangayan. Mula sa Kawit, Cavite, may pag-uulat si Eden Santos. Eden? Yes, Gianna, pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla ang pagunita ng ika-128 anibersaryo ng Independence Day dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Sa harap ng patuloy na ingay politika sa bansa, pagkakaisa tungo sa tunay na pagbabago at kaunlaran ang panawagan ng mga Caviteño sa pagunita ngayong araw ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Salamat naman na tayo nabigyan ng kalayaan kahit na ngayon ay medyo nagkakagulo ang bansa. Ay tayo magbuklod-buklod upang muling umunlad ang ating bansang Pilipinas. Dapat yun ang mangyari na ang lahat ng ahensya o lahat ng ating mga nanumuno ay magkaisa para sa ikaunlad ng ating bansa. Nakikita naman po natin sa Senado kung ano po yung nagaganap at yung iba't ibang paniniwala ng mga partido po. Kung saan nagbabangayan sila at apektado po yung ating mga mamamayan. So dapat sila magkaisa. Opo. Nasa kanila po yung dapat sila yung mamuno sa atin para sa pagkakaisa ng ating bansa. Magkaisa na, tigil na ang bangayan at magtulungan tayo sa bilang mga Pilipino. Yun naman ang patuloy na sinisigap ng Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon, diba? At sa kanyang mga proyekto. At sana, yung maingay politika ay matigil na at yun, para hindi na tayo sabay-sabay tayong umangat sa ating bayan. Maging ang National Historical Commission at mga opisyal ng Cavite ay naniniwala na sa pagkakaisa matatamo ang pagunlad. Sa taong ito ng pagdiriwang ng Independence Day na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay kapuna-puna na ang panauhing pandangal ay mula sa local executives at hindi sa national government. Pero ikinatuwa naman ito ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Anya, ang tunay na pakikibaka para sa kalayaan ay hindi na gaya noon, subalit nagpapatuloy pa rin ito sa makabagong pamamaraan. Ang tunay na kasarinlan ay hindi lamang nasusukat sa pagkakalaya mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ito ay makakamit kapag ang bawat Pilipino ay may pantay-pantay na oportunidad para sa mas maayos at kaaya-ayang pamumuhay. Isang pamayanan kung saan ang bawat bata ay may kalidad na edukasyon, kung saan ang bawat pamilya ay nakakatulog na mahimbing sa kanilang mga tahanan, at kung saan ang bawat manggagawa ay nakakatanggap ng sapat na kita sa pang-araw-araw. Naging kapuna-puna rin ang pagkonti na ng bilang ng mga kababayan na nakikilahok sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pero naniniwala pa rin ang mga ito na ang tunay na diwa ng okasyon ay nananatili pa rin sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Gianna, kanina nga ay tapos na yung buong programa para sa pagunita ng Independence Day ngayong araw. Pero meron pa rin tayong mga mangilan-ngilang Caviteño ang nananatili dito sa area, particular na sa harapan ng Aguinaldo Shrine. Gianna? Okay, maraming salamat, Eden Santos.